Akala ko luluha na yung mata ko sa introduction mo, ah. Actually po ano lang po, ako po kasi ay, malapit sa mga tao, ano po. Kaya minsan, observant kasi akong tao. 'Pag malungkot yung tao, magsisimula akong magkukulit, 'no, patatawanin ko siya. Tapos 'pag tumawa na siya, iiwanan ko na, "Bahala ka na, ituloy mo 'yan." Ano po, 'no. So, magandang gabi po sa bawat isa. Actually po naglalamig na yung kamay ko, eh, at saka yung kaba ko, ano po. Okay, so mag-start tayo. Magandang gabi sa bawat isa. Ako po si Brother Joven. Ako po yung lingkod. I'm a drivers of men, no? Kaya nga, sabi ko sa inyo, yung aking calling, bakit ako bumalik sa home church? Kasi sabi dun nag-asa ko sa Panginoon, Lord, ano po ba ang pinapangusap mo sa akin? Sabi nga doon, follow me and I will make you drivers of men. Ay, kaya yun po ang gusto ko. Actually, hindi ko to gusto eh. So, mag-drive lang, bahala ka kahit ilang araw tayong magbiyahe, okey lang sa akin, 'no. So, pero gayunpaman, salamat church sa inyong pagtiwala, 'no po, na ako'y naging piloto ng inyong butihing pastor, 'no. Sabi ko nga hangga't may lakas ako, hangga't nandito ako magpapagamit ako, okey? Pero sana gano'n din po kayo, magpapatuloy tayo kasi mahirap po ako na lang naiwan, kayo na lang pong wala, ano po. So, dapat sama-sama tayo. Okey, so and then salamat po pastor sa pagtiwala, ano po. At, okey po, dadako po tayo sa ating, napakahalagang bahagi po ng ating service ay ang pangangaral po ng salita ng Diyos. Ay tumayo po tayong lahat at buksan po natin sa Proverbs chapter 11 verse 30 and Mark chapter 16 verse 15, 'no. Kung makita niyo po yung Proverbs, ay puwede niyo pong, ipitan, Proverbs chapter 11 verse 30. O sadyang malamig lang talaga dito, Sir Manning. Ano po, nakaraan, nangangatog yung tuhod ko, ngayon nanglalamig yung kamay ko, eh. Okey po. Proverbs chapter 11 verse 30 and Mark chapter 16 verse 15. It's about soul winning pa rin po ang ating mensahe. Okay? So, 'pag nandiyan na po kayo, say amen po. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay yung Proverbs chapter 11 verse 30 and yung Mark 16:15 din po. Okay, Proverbs chapter 11 verse 30, begin, "The fruit of the righteous is a tree of life, and he that winneth soul is wise." So sa Mark chapter 16 verse 15, at basahin din po natin ng sabay-sabay ang Mark. Okay? Hindi na po yung Daniel. Mark chapter 16 po. No? Mark chapter 16 verse 15. Ang sabi po dyan, sabay-sabay tayo. "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." So manalangin po tayo. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, salamat po sa panibagong araw, panibagong buhay po na inyo pong pinagkaloob sa amin. Salamat po na sa aming paggising ay amin pong natamasa ang inyong kadakilaang na kung saan kami po inyong binigyan ng kalakasan. Salamat din po sa buong maghapon na inyong paggabay sa amin. Salamat din po sa inyong walang sawang kahabagan na amin pong natatamasa, Panginoon. Gayunpaman sa gabing ito kami po muli ay lubos na magpapasalamat na muli mo kaming hinimok ang bawat mananampalataya, Panginoon, upang purihin ka, pasalamatan ka, Panginoon, at gayunpaman sa amin pong pagbulay-bulay ng inyong salita, na ibigyan niyo po kami ng karunungan at kaalaman, nang sa ganun po kami po ay may matutunan at may apply po sa aming buhay. Salamat din po at ingatan niyo po ang butihing pastor, si Ma'am Arnie, sa kanila pong pag-uwi bukas. Ito po ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 'Pag lalo akong kinakabahan, lalong malumana yung boses ko, eh, 'no? Lumalabas yung pagiging soprano ko, eh. Ano, 'no, pero sige po. Sabi dito sa Mark chapter 16, even do'n sa Proverbs chapter 11 sa bandang dulo, "He that winneth soul is wise." Okay? And then sabi naman sa Mark chapter 16 verse 15, "He that believeth and is baptized." So, verse 15, "And he said unto them, Go ye into all the world and preach the gospel to every creature." Kung titingnan natin itong Mark chapter 16 verse 15, there's a command, no? At titingnan mo, yes, makita mo yung go ye, at ang nais ko lang pong ipunto dito ay sino po at kanino po na i-address itong word na go. Okay? Hindi po ito
na i-address sa mga taong hindi pa po nakakilala sa Panginoon, kundi ito po ay sa bawat Kristiyanong na nandito po sa gabing ito. Ang sabi po niya, go ye into all the world. Ay, at hindi po aksidente na ang mensaheng ito ay sinabi po, go, humayo po tayo. Okay? At ano po ang gawin natin sa ating pong paghayo? And preach the gospel to every creature. Okay? Kaya the title of our message this evening, every Christian should be a soul winner. Okay? Nakaraan, mayroon tayong conference about discipleship, about soul winning. No? Kaya gusto kong ma-connect din itong mensahe kasi sabi po ni Pastor kahapon, prepare ka, Brad, about soul winning and discipleship. Okay? So, ang title po natin, every Christian should be a soul winner. Bawat isa po sa atin dito ay merong command ang Panginoon. No? That every Christian should be a soul winner. Kasi sabi dyan, go ye into all the world and preach the gospel. Kung hindi mo man kayang mag-preach ng gospel, teach the gospel. Kung hindi mo man kayang mag-preach o mag-teach, give the gospel. Ano yun po, ang dami pong way para po maihayag o maiabot ang ebanghelyo ng Diyos sa mga tao. Ang nakakalungkot lang po, ay meron pa tayong paraan para hindi lang mangaral ng salita ng Diyos. Ano po? Yung negligent. Yung pagiging kapabayaan po natin. Kung titingnan po natin, disobedience po tayo kung hindi po natin susundin yung command ng Panginoon. Ang lakas po nating sabihin na mahal natin ang Panginoon. In fact, mga kapatid, disobedience po tayo. Sapagkat kung titingnan niyo po, ito po yung main thing ng Panginoon kung bakit po siya naparito sa mundong ito. Sabi niya, go ye into all the world. Okay? It is a wise and profitable thing to be a soul winner. Kaya po ang pag-aabot po ng kaluluwa, hindi po yan mangmang. Yung magturo ng bata, hindi po yun kahinaan. Yung pagturo po ng bata, hindi po yun kabaliwan. Yan po ay command ng Panginoon. Kung nakikita nyo ang bawat kapatiran, nagtuturo ng bata, nagsusoul winning, mga kapatid, ginagawa niya lang po ang kanyang tungkulin bilang lingkod ng Diyos. Ay, ang tanong po ngayon, kamusta ka? Sabi dito, it is a wise and profitable thing to be a soul winner because the ministry of soul winning is esteemed so highly in God's evaluation table. Mga kapatid, hindi po ito basta-basta ang soul winning. Kaya dapat po pahalagahan po natin. Alam niyo po, inulit ko po, pag tanggalin mo ang soul winning, tanggalin mo ang discipleship sa church, at titingnan niyo ang bawat miyembro, iilan sa atin, unti lang po yung mga young people tsaka mga children. More on, ay ko pong sabihin, ng mga matatanda na. No? Pero kung titingnan nyo, kung tanggalin natin ang soul winning, discipleship sa church, 15 years, 10 years, makikita mo, baka pati upuan tatanggalin na rin. Kasi iilan na lamang po ang uma-attend. Kaya napakalaga po ang soul winning. Alam niyo kung bakit may katabi ka ngayon na nakaupo at nakikinig ngayon? Dahil po yan sa soul winning. Kaya hindi po ito basta-basta mga kapatid. No? Soul winning is esteemed so highly in God's evaluation table ng Panginoon. Sabi nga doon sa Luke chapter 10, 19:10, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Soul winning po yun. Ano po? Kaya nga every Christian should be a soul winner. Bakit po? Sinners are perishing. Yung mga makakasalanan pong tao ay mapapahamak po. Sabi po sa Psalms chapter 9 verse 17, Psalms chapter 9 verse 17, sabi po dyan sa talata ng Psalms chapter 9 verse 17, the wicked shall be torn into hell and all the nation that forgot God. Kaya hindi po natin pwedeng hayaan po itong mga wicked man na ito na pupunta po sa tinatawag po na impyerno. Bakit? Even po ang Panginoon, hindi po siya papayag. Kaya nga every time pag nagsusuwining ako, lagi kong sinisingit yung word na
Hindi mo ba alam na ang Diyos ang nagbigay ng buhay sa'yo? At hahayaan lang ba ng Panginoon yan, yung kaluluwa na yan, pupunta lang ng impyerno? Hindi. Kung titingnan mo, lawakan mo yun po yung pag-iisip. Bakit ka binigyan ng buhay tapos hahayaan lang pupunta ng impyerno? At kung titingnan mo rin, bakit naparito ang Panginoon sa mundong ito, namatay, inilibing at muling nabuhay? Ano po ang kadahilanan? Dahil po sa iyong kaluluwa. Kaya dapat po pahalagahan po natin yung mga taong makasalanan. Yung kanilang kaluluwa. Huwag nating mahalin yung ginawa nilang kasalanan. Mahalin po natin yung kaluluwa nila. Sapagkat yun po ay mahalaga sa Panginoon. Sinners are perishing. Ano po? The wicked shall be torn into hell and all the nation that forget God. Mga kapatid, knowing that people without Christ are heading to hell. Tandaan po natin yan. Ano po? It requires us to have compassion and show them the way. Kaya napakalaga po that every Christian should be a soul winner. Ang nakakalungkot po, wala na yung compassion natin. Wala na yung passion na meron tayo. Yung pag-abot po ng kaluluwa. Alam niyo po, hindi naman masama na marami tayong activity sa church. Mga conferences, fellowship, pero the main thing pa rin ng church is soul winning in discipleship. Yes, masarap mag-fellowship lagi. Pero pag sinabing soul winning, active ka ba? No? It requires us to have compassion and show them the way. Not to attempt to help them to Christ is to be guilty of having no compassion toward the dumb. Ulitin ko po, not to attempt to help them to Christ is to be guilty of having no compassion toward the dumb. Yung kaparusahan po ng kaluluwa. Kaya dapat po ma-realize po natin, every Christian should be a soul winner. Bawat isang nandito sa atin, dapat po nag-aabot po tayo ng kaluluwa. Yan po yung sinabi ko kanina, ang dami pong paraan para mag-abot po ng kaluluwa. Pag may nakita ka, tabihan mo lang, kakamustahin mo lang, at mag-isip ka kung paano maipasok yung gospel sa'yo, sa buhay niya. Ano po? Mga kapatid, if we really believe our lost neighbor was heading to hell, we would try to rescue him. Kaya imulat po natin ang ating kaisipan. Yes, lagi natin kasama. Even sa trabaho po natin, kasama po natin sila. Pero ang tanong po ba, may concern ka to rescue them? May concern ka ba sa kanilang kaluluwa na sila ay maligtas din? Ano po? Kaya every Christian should be a soul winner. Number 1, makikita po natin dito, our responsibility is praising us. Meron po tayong responsibility. Hindi lang po tayo naligtas, kundi meron pinapagawa ang Panginoon. Responsibility, Romans chapter 1 verse 14. Sabi po dyan, I am debtor both to the Greeks and to the barbarians, both to the wise and to the unwise. Si Apostol Pablo, sinabi po niya, meron siyang utang sa mga Grego, sa mga barbarians, both to the wise and to the unwise. Bakit? Dahil gusto po niya itong mga taong ito, maaabot din. And Ezekiel chapter 33 verse 8. When I say unto the wicked, O wicked man, thou shalt surely die. If thou dost not speak to warn the wicked from his way, the wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thine hand. Nakita niyo po yung verse? Kung sasabihin mo sa wicked man, thou shalt surely die. Pero kung hindi, if thou dost not speak to warn the wicked from his way, kung hindi niyo po sila bibigyan ng babala na ang kanilang kasakimang ginagawa ay yun yung dahilan ng kamatayan nila, sabi diyan, that wicked man shall die in his iniquity. Pero yung sabi diyan, but his blood will I require at thine hand. I-require ng Panginoon sa iyo yan.
Kasi alam mo kung bakit? Sa kadahilanan na wala kang pakialam sa kaluluwa ng tao. Ano po? In James chapter 5 verse 20, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death and shall hide a multitude of sins. Sabi diyan, let him know that he which converteth the sinner from the error of his way shall save a soul from death. Kung gagawin po natin yan, no? Pupuntahan natin yung mga wicked man na yan, yung mga makasalanang tao, aabutan natin, babahagian natin ang salita ng Diyos. Ang sabi diyan, shall save a soul from death. Yung death po dyan, yung pong ikalawang kamatayan. Yung paghiwalay mo sa Panginoon. Yung kaluluwa mo pupunta sa tinatawag na dagat-dagatang apoy. Maliligtas siya at hindi siya mapupunta doon. Saan siya pupunta? Sa langit. Bakit? Ginawa mo yung responsibility mo. Ano yung responsibility mo? Inabot mo siya ng ibanghilyo ng Diyos. Ano po? Kaya nga si Paul, we are responsible for the lost around us. Bawat tao sa paligid natin, mga kapatid, responsible po tayo sa kanila. Kasi ang kaligtasan po hindi po pinipili. Lahat po ng tao sa mundong ito ay nais ng Diyos na maligtas. Kaya hindi ka rin dapat mamili kung sino yung aabutin mo lang. Responsible mo for the lost around us. Paul said, I'm debtor, which means we have a debt to all classes of people to give them the gospel of Christ. Anong sabi niya? Mayroon siyang mga utang na kung saan bawat klase ng tao ay kailangan niyang maibigyan ng ibanghilyo ni Kristo. Ano po? God warns that if we fail to give them the message that He will require their blood at our hand. Kung ma-fail natin na mag-abot ng ibanghilyo ng Diyos sa mga sangkatauhan, i-require ng Panginoon yung dugo nila sa ating mga kamay. Someday haharap tayo sa Panginoon. Pero ang ginagawa po natin ngayon, pagdating po ng soul winning program, wala po tayo. Pero pagdating po sa fellowship, nauuna pa tayo. Mga kapatid, hindi po mahalaga ang fellowship, ang mahalaga po soul winning. Tandaan po natin, we are responsible for the lost around us. Ano po? Not to be winning soul and carrying our obligation of sharing the gospel is to be guilty of soul murder. Ano po? Not to be winning soul. Kung hindi po tayo nag-aabot ng kaluluwa and carrying out our obligation of sharing the gospel is to be guilty of soul murder. Tayo mismo ang kadahilanan. Ano po? Mga kapatid, our responsibility is pressing us. Okay? Because we are responsible for the lost around us. Hindi lang po yun. We are an ambassador for Christ. Ambassador po tayo. Hindi lang po tayo responsible sa mga kaluluwa, kundi we are an ambassador for Christ. Kung ikaw ngayon ay ligtas na, you are an ambassador for Christ. 2 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi po dyan sa 1 Corinthians chapter 5 verse 20. Sabi dyan, now then we are an ambassador for Christ, as though God did beseech you by us. We pray you in Christ, instead be ye reconciled to God. Nakita niyo yung word na pinakauna, yung talata. Now then we are ambassador for Christ. Tayo po ang gagamitin ng Panginoon na magdala ng mensahe sa sangkatauhan. Kaya maraming command sa Bible, go ye therefore and preach all nations. Because we are an ambassador for Christ. This is our position, mga kapatid. Huwag mong harin yung ibang posisyon sa mundong ito. Ang hangarin mo na maging ambassador ka ni Kristo. Ikaw ay tagadala ng mensahe niya. Ano po? Ambassador for Christ. We are to speak for Christ and in behalf of Christ. In Luke chapter 24 verse 47. We are to speak for Christ and in behalf of Christ in Luke chapter 24 verse 47.
Sabi diyan sa Luke 24, verse 47, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations, beginning at Jerusalem, and ye are witnesses of these things. Ibig sabihin po mga kapatid, kung wala pong ambassador no, for Christ, sino po ang mangangaral nito? That repentance and remission of sins. Kaya kailangan po tayo, every Christian should be a soul winner. Every Christian should be an ambassador. Every Christian should be responsible for the lost. Kailangan pong maihayag, kailangan pong maipangaral, kailangan pong maituro, and that repentance and remission of sins should be preached in His name among all nations. Kaya kung hindi ka kikilos, kung ikaw ay ligtas lang at wala kang ginagawa, ang sabi po ng Panginoon, their blood, ini-require niya sa kamay mo. Kaya mga kapatid, blessing na naging ambassador tayo ni Kristo. We are responsible, we are ambassador. Okay? We are representing Him. Nung naligtas ka, nagpabaptize ka kasi first obedience sa Panginoon. Pagkakilanlan mo sa Panginoon, nire-represent mo ang Panginoon, ang sarili mo, nire-represent mo siya. Pero pagdating sa soul winning, hindi mo man lang ma-represent yung ginagawa ng Panginoon. Soul winning. Hindi kanya niligtas para lang mag-banjing-banjing. Hindi kanya niligtas para come and go lang sa church. Para lang pakinggan kung anong magandang mensahe. Hindi po yun. Hindi kanya niligtas para yumaman, mga kapatid. Niligtas ka niya dahil gusto niya maging ambassador ka. Ano po? Therefore, not to be winning soul is to be guilty of the sin of dishonesty to a sacred trust. Guilty of the sin of dishonesty to a sacred trust. Mga kapatid, we are ambassador of Christ. Ano po? Pangalawa, makita natin dito, ano po yung una? Our responsibility is praising us. Ibig sabihin po ba, kailangan gawin natin agad? Wag na nating patagalin. Ano po? Our salvation experience is compelling us. Ano yun sa mga nagtatanong kung paano po mag-soul winning? Ito po yung napakamaganda. Unang itanong mo sarili, paano mo nakilala ang Panginoon sa buhay mo? Pag naalaman mo kung paano ko nakilala ang Panginoon sa buhay mo, yun po ang mensahe mo na dapat ipangaral. Kaya ang tanong ngayon, kung hindi mo alam kung paano ipangaral si Kristo, baka hindi mo pa alam kung tinanggap mo na si Kristo. Naisip niyo na ba yun sa sarili niyo? Bakit kaya hindi ako marunong mag-soul winning? Bakit hindi ko pa rin alam kung paano ipangaral si Kristo? Ang tanong, paano mo ba siya tinanggap? Our salvation experience is compelling us. Ibig sabihin po, ang ating karanasan sa kaligtasan ay nagtutulak po dapat sa atin na mag-abot po ng kaluluwa. Bakit? Na-experience po natin kung paano po tayo maligtas. Kaya hindi po mahirap na magbahagi ng tao ng Ebanghelyo para maligtas. Bakit? Sa atin po nanggaling mismo, alam na po natin kung paano po maligtas. Kaya sometimes mahirap po ang mga tao magsuwining. Bakit? Hindi po sila sigurado sa kanila pong kaligtasan. O baka mamaya nagligtas-ligtasan lang. Kaya mga kapatid, our salvation experience is compelling us. Yan po dapat ang nag-uudyok sa atin. Yan po dapat nagtutulak sa atin kung bakit tayo magsusuwining. Bakit? Dahil next mismo sa sarili po natin, na-experience po natin in 2 Corinthians 5:17. Therefore, if any man be in Christ, he is a new creature. Ibig sabihin, nung time na yon, bago ka nang nilikha ng Diyos, ikaw ay nakakilala na sa Kanya, ikaw may experience na. Naligtas ka. Our salvation experience is compelling us. Your testimony, how to be saved. Alam mo, kung gagamitin mo lang yung testimony ng buhay mo at i-share mo sa tao, hindi mahirap. Bahala siya kung makikinig siya o hindi. Alam niyo, minsan, sa fellowship ba, yung mga fellowship niyo yung mga lost. Maganda po isingit mo yung
testimony mo kung paano ka nagbago, no? Kasi hindi maiwasan minsan yung mga kakilala mo, mga friends mo ba, pag nagsama-sama kayo, minsan masasabi nila, para namang itong lalagpas ka sa langit. Magandang opportunity yon. Huwag kang ma-open do'n. Kasi pupunta ka naman talaga ng langit. Eh kung lalagpas ka pa, eh di maganda. No? Pero huwag ka lang hindi ka abot ng langit. No? Mahirap kung hindi ka abot ng langit. Di ba? Kaya magandang opportunity yun na mga kasama mo, mga friends mo, no, nagpe-fellowship kayo, sabi, parang lalagpas ka na sa langit. Pero maganda yon. Alam niyo ba kung bakit nakita mo yan sa akin? Kasi totoo po yun na may langit. Kaya gusto mo i-share ko sa'yo kung paano pumunta ng langit? Ang sabi ng Panginoon, magsisi ka muna sa iyong mga kasalanan. Kasi sabi niya, ang lahat ay nagkasala. Pangalawa, may kabayaran ng kasalanan, yan ay kamatayan. Pangatlo, ang paraan ng pagpunta ng langit ay walang iba kundi si Kristo. Siya po ang dahilan kung bakit po ako pupunta ng langit. Kaya kung gusto mong tanggapin si Kristo, pupunta ka rin ng langit. O, di ba? Simple lang po. Huwag mo pahirapan yung sarili mo, nagagawa ka pa ng outline na halos, tapos pagdating doon, pautal-utal ka pa. I-share mo yung testimony mo kung paano ka naligtas. Ano po? Napakahalaga po na our salvation experience is compelling us. Your testimony how to be saved. Yan po ang i-share. Alam niyo po sa Bible, si Andrew, si Philip, the Samaritan woman, si Paul. Si Andrew had to find Peter and tell him. Nung natagpuan po niya ang Panginoon o ang Misaya, ano pong ginawa niya? Hinanap din niya po si Pedro at sinabi po niya sa kanya. Kaya ganun din po sana tayo. No? Si Philip had to go to tell his brother Nathaniel. Natagpuan nila ang Misaya, si Kristo. And also the Samaritan woman. Ano pong ginawa? Had to tell the whole city. Bumalik po siya, iniwan niya po yung water pot niya at bumalik siya sa city at kanya pong sinabi doon na natagpuan po niya si Kristo. Kaya hindi po mahirap na ipangaral si Kristo. Ano po ba ang nasa isipan ninyo? Bakit ang hirap mag-soul winning? Iisa lang, meron alam ako. Wala ka talagang panahon mag-soul winning. Hindi mahirap mag-soul winning. Ang meron ka lang is, ayaw mo lang talaga mag-soul winning. Kasi wala kang concern sa mga kaluluwa ng tao. Ang Panginoon naparito para hindi magpakilala. Para maging famous, hindi po siya ganun. Magpayaman, hindi po siya ganun. Kundi nandito siya to seek and to save that which was lost. Kaya every Christian should be a soul winner. Ano po? And Paul could not keep quiet about it. Kilala niyo si Paul? Wala dito si Paul eh. Nandito siya sa Bible. Siya po, mga kapatid, hindi niya kayang magtahimik patungkol kay Kristo. Akalain niyo, ang daming nangyari sa kanya, halos ikakamatay niya, pero tuloy pa rin. Para lang maipangaral. Kaya nga sabi doon sa Acts 20:24, but none of these things move me. Marami po siyang karanasang nadaanan, pero sabi niya, hindi ito mga bagay na to makakapag-alis sa akin. But none of these things move me, neither count to my life. There unto myself so that I might finish my course. Anong course yun? Soul winning. Gusto niyang tapusin yung soul winning na yon. Gusto niya pa rin abutin ang buong mundo. Pero ang kaagapay niya ay may kagalakan. Kaya dapat pag nagsusuwining tayo, may galak. Ano po? Kasi pag ang isang kaluluwa maligtas, ang langit po at ang anghel ay nagpapalakpakan. Di ba? Ang sabi niya, and the ministry. Anong ministry niya? Mag-abot ng kaluluwa. Which I receive of the Lord Jesus Christ. Bakit niya sinabing which I receive of the Lord Jesus Christ? Kasi nakita po niya ang example ni Kristo. Tinularan niya lang po, kaya ang sabihan to testify, naging patotoo na ang ibanghilyo ng Diyos ay biyaya ng Diyos. Di ba po? Kaya nga si Paul, hindi niya kayang tumahimik lang. O baka isa ka doon na gusto mong tumahimik lang. No? Mga kapatid, if you really have met Jesus, you will have to tell someone about it. Hindi po mahirap mag-abot ng kaluluwa. Kung talagang natagpuan mo si Kristo, dapat maipangaral mo, maibahagi mo, ma-share mo sa mga tao, your friends, your loved ones, mga kapatid.
Tandaan nyo, our salvation experience is compelling us. Bakit? Hell is real. Ang impyerno po ay totoo. Ano po? And Luke chapter 16 verse 24. Tingnan po sa Luke chapter 16. Merong isang scenario dito sa Luke chapter 16 verse 24. Ang sabi niya dito sa Luke chapter 16 verse 24, sabi dito, 16 verse 24. Ayan po. Ang sabi diyan, and he cried and said, Father, Abraham, have mercy on me and send Lazarus that he may dip the tip of his finger in water and cool my tongue for I am tormented in his flame. Nakita niyo yun? Itong rich man na ito, naranasan po niya. Kaya ano pong sinabi niya dito? No? But Abraham said, Son, remember that thou in thy lifetime received thy good things, and likewise Lazarus evil things, but now he is comforted and thou art tormented. Sinabi niya po dito, sa verse 28, For I have 5 brethren, that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Ayaw po niya na mapunta po din doon. Kaya tayo, alam ko, may mga loved ones tayo na hindi pa nakakilala sa Panginoon. Kaya kailangan po natin, mga kapatid, gawin na natin. Huwag na nating paantayin pa. Kasi sabi sa Hebrews 9:27, It is appointed unto man once to die. Itinakda na po ang kamatayan bawat isa sa atin, sa loved ones natin, sa kaibigan natin. Kaya bakit pa natin dinidelay? Kasi alam mo kung bakit? Ang Diyos lang po nakakaalam ng kamatayan ng tao. Ang alam lang po natin ang mag-abot ng salita ng Diyos. Hindi po natin alam kung kailan po yan mamamatay. Basta't ang importante, ang alam natin, maibahagi ang Ebanghelyo ng Diyos at maikarating to sa mga taong ito bago po man sila mamatay. Ano po? Mga kapatid, if you really have met Jesus, you will have to tell someone about it because hell is real. Think about it. Poor, lost, doomed souls in hell are crying and begging us to warn their loved ones on earth not to come there. Nakita niyo yung sinabi niya dito, itong rich man, no? Na kung saan sinabi niya, for that he may testify unto them, lest they also come into this place of torment. Ano po? There is no hope for them, but there might be a little satisfaction and their knowing that a loved one will not follow them to hell. Alam niyo po, isa tayo na gagamitin ng Panginoon para yung mga loved ones natin hindi rin po mapunta doon. Kaya laging lagay natin sa isip, kailangan ako nila. Kailangan ko silang kailangan ko silang maipangaral ko sa kanila ang Ebanghelyo. Kaya yung ginawa ko po nung kami po ay nagkaroon ng pagkakataon na makauwi po sa amin sa Jensen. Alam niyo po, ang dami kong kaibigan pero hindi ko po pinuntahan yun. Ay, ano pong ginawa namin ni Pastor Rex? Nag-abot po kami ng aming mga loved ones. Ang una po naming inabot yung loved ones ko. Okay? Ay hindi, yung loved ones ni Pastor Rex. Kahit napakalayo po yung suralan na yan, pinuntahan po namin ni Mrs. Nagbigay po kami ng time para tulungan tong kaibigan ko kasi yun po yung compassion niya meron siya. Yung loved ones niya. Kaya hindi po kami gumala, hindi po kami, alam niyo po, kahit anong oras, gabing-gabi na po, nagsusuwining pa. Kaya natutuwa ako dito kay Pastor Carvin. Kahit alauna na, nagsusuwining pa rin kami. Gusto namin puntahan yung pulis na yon na kung saan kailangan makakilala sa Panginoon Jesucristo. Kaya okay lang sa amin na kahit anong oras makauwi. Alam niyo po ba, mayroong isang araw na ginawa po namin, halos lang po nagsusuwining. No? Nag-saturation kami sa barangay namin. Ay hindi, nagturo muna kami ng mga bata sa school. And then pag uwi namin, pinuntahan namin yung kaibigan ko na nagkaroon ng dedication ng kanyang anak, nakapag-share kami ng gospel. And then pagkahapon po, pumunta naman po ako sa aking tiyuhin na namatay, nag-share din po kami. Alam mo, nakakatuwa, Pastor Carvin Andres, yung nag-start po ng gawain sa amin doon, magaling po kay Pastor Doug Season. Ayun po ba na, nung nag-start kami, ilan lamang po. Natatawa ako sa kanya kasi nagkaroon na po ng invitation.
Nakita po niya, parang marami pang dating. Hinabaan niya na po ang kanyang invitation para po rin po makarinig yung iba. Alam ko patapos na yun eh. In-extend pa po niya. Kasi gusto niya rin po na yung mga kakarating ay makakilala din sa Panginoon. By the grace of God po, ang dami pong tumanggap. Ano po? Kaya mga kapatid, yung experience po natin ng ating kaligtasan ay dapat po maibahagi po natin. Ano po? Not to win soul is to be guilty of disappointing the dumb in hell. Okay? Heaven is encouraging us. Pag nagsusuwining tayo, huwag niyong kaligtaang sabihin sa kanila na mayroon pong langit. Ayun, doon sa John 14, verse 3, sa bandang dulo, may isang promise ng Panginoon doon na gusto kong sabihin sa inyo na ang sabi niya doon, that where I am, there you may be also. Sabi ng Panginoon, kung saan ako, doon dinawa kayo. Di ba? Napakagandang promise ng Panginoon. No? At can you imagine how anxious the saint in heaven, the angel, and even Jesus is for us to win soul? No po? Rejoicing and shouting is taking place among the resident in heaven. Ang dami pong matutuwa kung lahat po tayo ay marami din pong inaabot. No po? Therefore, not to win soul is to be guilty of disappointing the heavenly host. Okay? There is joy in soul winning. Sabi diyan sa Psalms 126 verse 5 to 6, sa Psalms 126 verse 5 to 6, tingnan niyo po ang sinabi sa talata 5 to 6, they that sow in tears shall reap in joy. They, kung tayo po mga kapatid, that sow in tears shall reap in joy. He that goeth forth, kung tayo po, no, ay hahayo, and weepeth bearing precious seed shall doubtless come again with rejoicing, bringing his sheaves with him. Okay? There is joy in soul winning. Okay? Not to win soul is to be guilty of depriving yourself of his available joy. Sayang naman na dahil sa iyong pag-abot, ay naaagaw ba yung kasiyahan na meron ka? Na dapat maging masaya ka dahil merong naliligtas. Dapat masaya ka na meron kang nadidisciple. Na dapat masaya ka na meron kang nadadala sa church. Ano po? Kaya mga kapatid, yung salvation experience natin, dapat yun yung ibabahagi po natin. Compelling us. Pangatlo, anong oras na po ba, Sir Maning? Ayun, may orasan. Okay, patapos na tayo. Okay, pangatlo, okay, anong title natin? Every Christian should be a soul winner. And una, our responsibility is praising us. And number 2, ang sinabi dito sa ating sulat sa number 2, our salvation experience is compelling us. Number 3, ito po yung napakamaganda. Jesus set an example for us. Alam niyo kung bakit tayo ini-encourage mag-soul winning? Bakit tayo laging may conference about soul winning? Meron tayong ginagawang soul winning lagi. Kasi dito po nagmula. Jesus set the example for us. And Luke 9:10 verse 10. Okay? And Luke chapter 19 verse 10, ang sabi diyan, for the Son of Man is come to seek and to save that which was lost. Tingnan niyo po yung example na ginawa ng Panginoon. No? Siya din po mismo ay nangaral ng salita ng Diyos. Siya din po mismo ay nag-soul winning. Ano po? Ang sabi diyan, for the Son of Man, which is the Lord Jesus Christ, is come. Siya ay naparito upang hanapin at iligtas yaong pong mga nawawala. That is soul winning. Ano po? Kaya nga sa ating pong paghayo, pagsusoul winning po, yan po yung ating hinahanap. Hindi yung hahayo tayo para puntahan yung membro. Ang hanapin po natin o puntahan po natin yung mga lost. Yung mga hindi po nakakilala sa Panginoon. And Luke chapter 4 verse 18. Luke chapter 4 verse 18. Ang sabi po dyan, the Spirit of the Lord is upon me because He hath anointed me to preach the gospel to the poor. Makita nyo yung example, ano daw ginawa? Sabi, ang Espiritu ng Diyos ay nasa Kanya sapagkat ito daw ay anointed unto me to preach the gospel. He hath sent me to heal the brokenhearted, to preach deliverance to the captives, and recovering of sight to the blind, to set at liberty them that are bruised.
to preach the acceptable year of the Lord. Yan po ang example, isang halimbawa na itinalaga ng Diyos sa atin. Pero ano pong nakakalungkot po, hindi po natin ginagawa. Hindi po natin ginagaya. Okay? In Matthew chapter 9, verse 36, sinabi po dyan sa Matthew chapter 9, verse 36, alam niyo po ba nakakapagbago, no? Ang tahimik nyo. Okay? Matthew chapter 9, verse 36, no? Matthew chapter 9, verse 36, ang sabi dyan, "But when he saw the multitude, he was moved with compassion on them, because they fainted and were scattered abroad in sheep having no shepherd." Makita niyo po yung talata, but when he saw, nung nakita po niya ang multitude, he was moved with compassion. Nanggaling po sa kanyang heart, at anong sabi dyan? Because they fainted and were scattered abroad. Kaya ano pong ginawa niya? Nag-set po siya ng example. Okay? Kaya nga marapat lamang that every Christian should be as a winner. Kasi siya po yung magandang halimbawa. Siya po nagtalaga ng magandang halimbawa sa atin. Ano po? Jesus, our divine example, no, to lead the way in soul winning. Siya din po mismo ang nanguna para maipangaral ang Ebanghelyo ng Diyos. Saving soul was His primary reason for coming to the earth. Yan po yung kanyang primary reason, is to seek and to save that which was lost. Anong sabi? But when He saw the multitude, He was moved with compassion. Tayo po ba, pag nakikita natin ng mga tao, natatouch pa ba yung heart natin na dapat yung tao na yun maligtas? Nandun pa ba yung compassion natin for the lost? Nandun pa ba yung concern natin sa kaluluwa ng tao? Our loved ones, nandun pa ba ang ating concern? Soul winning was in the heart of Jesus and should be our heart also. Ang laman po ng puso ng Panginoon is soul winning. Babasahin mo, kung matapos mo lahat ang Bible na ito nabasa, kung titingnan mo, the heartbeat of God is soul winning. Yan po ang heartbeat ng Panginoon. Kaya sana ganun din po tayo. Ano po? So winning was in the heart of Jesus and should be our heart also. Hindi lang po si Jesus Christ nagtalaga ng magandang halimbawa, even po si Apostle Paul. Si Apostle Paul, tadtad na natin sa pagiging halimbawa po ng pangangaral o winning. The Apostle Paul demonstrated it. No, pinatunayan niya, pinatutuhanan niya ang soul winning, napakahalaga. Nung siya po ay nakatagpo sa Panginoon, ano po kanyang ginawa? Soul winning. Soul winning. Yan lang pong ginawa po niya. Compassion na galing sa kanyang heart, hindi passion sa kanyang buhay. Di ba? Kung titingnan natin ang Panginoon, He was moved with compassion. Tayo kasi minsan, hindi tayo magsusuwining kasi kulang tayo sa passion. Alam niyo po ang pag-abot ng kaluluwa, hindi mo kailangan nakasapatos, no? Kahit nandiyan ka lang malapit sa bahay, o nakatsinelas ka, nakashort, unless kung meron kang maaabot-abutin mo. Kapitbahay mo lang, naghuhugas ng sasakyan, umuwi ka pa sa bahay nyo, nag-Amerikana ka para lang maibahagi, hindi po kailangan yun. Dapat was moved with compassion, not passion, mga kapatid. Minsan ayaw natin mag-winning dahil wala pong sasakyan. Bakit ang Panginoon? Naglakad nga lang po eh. Wala nga rin po siyang unan. He was moved with compassion, not passion, sa buhay po natin. Pero nakakatuwa ka kung meron kang passion sa soul. Kung ang passion mo ay soul winning, nakakatuwa yan. Because soul winning ay mayroong joy. Ano po? Kaya si Apostle Paul, kanya pong pinatunayan o pinatutuhanan ito. In Acts chapter 20, verse 20 to 21. Sabi po dyan, "And how I kept back nothing that was profitable unto you, but have showed you and have taught you publicly and from house to house." Tingnan niyo po kanyang pinatutuhanan na ang kanya pong pag-abot ay hindi po basta-basta. Katok po dito, katok po doon. House to house, literal mga kapatid. At ang sabi sa verse 21, testifying both to the Jews and also to the Greek. Wala rin siyang piniling tao. Anong sabi niya? Anong laman ng mensahe niya? Repentance toward God and faith toward our Lord Jesus Christ.
kanya po kung pinatutuhanan. Ang Panginoon nag-set na po ng example. Si Paul, kanya na pong na-demonstrate niya na po sa atin yung pag-soul winning. Okay? In 1 Corinthians chapter 2, verse 2. For I determined not to know anything among you. Ano si Paul? Sabi niya, hindi ko kailangan na malaman kung anong meron ka. Ang gusto niya malaman kung meron ka na talagang Kristo na siyang napako sa krus. Di ba? Kaya minsan sa pag-soul winning natin, may nakita kang tao, soul winning mo, natapos na kayo ng kwentuhan, hindi mo man lang naibahagi sa kanya. Yan po sinabi niyo. Hindi mo kailangan alamin ang mga bagay na nasa tao, kundi ang alamin mo kung talagang siya ay may Kristo na napako sa krus. Ano po? And 1 Corinthians chapter 9, verse 22 to 23. To the weak become as a weak. Tingnan po yung ginawa niya, kung paano niya napatutuhanan ang pag-soul winning. To the weak become as a weak, that I might gain the weak. Sa mahina, anong ginawa niya? Nagpakahina siya, upang ang mga mahihina ay kanya din pong maaabot. Sa napakadaling salita, kung mayroon mang pulubi yan, gusto niya rin pong abutin. Hindi niya pinipili. I am made all things to all men, okay, that I might by all men save some. Wala po siyang pinipili. And this, tingnan niyo po yung word, and this I do for the gospel's sake. Ginagawa po niya for the gospel. Ginagawa niya yun para sa gospel. Hindi niya ginagawa yun para sa tao. Hindi niya kailangan maging famous. Sabi diyan, and this I do for the gospel's sake. Ano sabi diyan? That I might be partaker thereof with you. Ano po? Paul, our human example, demonstrated how Christians should go after the lost. May nagset ng example, dinemonstrate pa kung paano mag-abot ng mga tao, house to house. Anong sabi diyan? He had a passion for soul. Yun lang meron siya eh. Ang Panginoon, He was moved with compassion. Si Paul, meron siyang passion. Ibig sabihin, na-compel niya na. Kinumpel niya na yung sarili niya na dapat gawin ko na to agad. Hindi ko na ito dapat bukas, hindi na dapat magpatumpik-tumpik. Bakit? Meron siyang passion eh. Meron siyang passion for the lost. Yun lang po ang kanyang gustong gawin, ay ang mag-abot po ng kaluluwa. He was going from house to house, day and night, warning them na merong kamatayan na darating sa kanilang buhay, na dapat matiyak ang kanilang kaluluwa bago man sila mamatay. He believed that men are lost, he loved them, and he tried to win them. Ano po? Naniwala siya na maraming tao, kanyang makakasalimuha ay hindi ligtas. No? And he tried to win them. Kaya ang tanong tayo ba, sinusubukan pa ba nating mag-soul winning? Ano yung mahirap pong word na subukan? Ibig sabihin, parang napilitan ba? Nagdadalawang isip. Dapat hindi. Kasi kung titingnan mo, ang Panginoon hindi po nagdadalawang isip na iligtas ka. Ano po? Seryoso ang Panginoon. The Apostle Paul demonstrate that soul winning is to be done personally and from house to house. Bukas po, meron po tayong soul winning. Dapat nandun ka po. Okay? Ang Panginoon nag-set ng example, si Paul nag-demonstrate ng soul winning, and then the early New Testament Christian, ano pong ginawa nila? Adopted it. Inadapt po nila yung example, yung patutuon na yon. Tingnan niyo po, in John chapter 1, verse 45. In John chapter 1, verse 45, kung paano niya po inadapt itong pangangaral ng salita ng Diyos. In John chapter 1, verse 45, and sabi diyan, Philip find it Nathanael and said unto him, wow, we have found him. Sino yon? Si Jesus Christ. Di ba? Nung natagpuan niya si Kristo, nung ginawa niya, hinanap niya agad. Hindi na po siya nagpatumpik-tumpik. In Acts chapter 8, verse 30, tingnan niyo ulit si Philip. Anong ginawa niya? Inadapt niya yung ganong passion, yung ganong compassion. Anong ginawa niya sa Acts chapter 8, verse 30? Yung the eunuch, Acts chapter 8, verse 30,
Ang sabi diyan sa talata nating babasahin, "And Philip ran thither to him and heard him read the prophet Isaiah and said, Understandest that thou what thou readest? And he said, How can I except some man should guide me? And he desired Philip that he would come up and sit with him." Tingnan mo yung word, "and desired him." No? He desired Philip that he would come up and sit with him. Okay? The place of the scripture which he read was this. Inadapt niya yung passion na yon. Nakita niya lang na nagbabasa. Tumakbo siya at pinuntahan niya para lang po maibahagi din po yun. No po? And also, no, si Andrew. Anong ginawa niya, Andrew? First findeth his own brother Simon. Okay? At malapit na po tayong matapos. John 48:20, the Samaritan woman, nung natagpuan niya ang Misaya, ang ginawa niya, bumalik siya at inanunsyo po niya na natagpuan niya ang Misaya. In Acts chapter 5 verse 42, they ceased not to teach and preach Jesus Christ. Inadapt po nila. Kaya anong ginawa? Hindi po sila tumitigil sa pagtuturo at sa pangangaral ng salita ng Diyos about kay Jesus Christ. In Acts 8:4, they that were scattered abroad. Tingnan niyo po, kahit po pinagbawalan sila, kumalat na sila, dahil merong persecution, they that were scattered abroad went everywhere preaching the word. Kasi na-adapt po nila eh. Nakasanayan na po nila mag-soul winning. Kaya napakahalaga, every Christian should be a soul winner. Kung na-adapt natin, nagkaroon na tayo ng passion, hindi na tayo mapipigilang mag-soul winning. Kasi meron ka ng passion for soul. Huwag kang mag-soul winning ka lang ngayon, bukas ayaw mo na. Sasama ka bukas, pero next week hindi ka nasasama. Hindi po yun passion. Napilitan ka lang. Ano po? This was the spirit of the early church, witnessing and preaching the gospel to everyone. Every circumstances become an opportunity to tell the gospel. Marami pong pagkakataon, marami pong paraan, no? Marami pong opportunity to tell the gospel. They adopted soul winning as their way of life. Sana i-adapt natin yung soul winning sa buhay natin. Sayang lang po, napakarami na pong conferences ang ating pong narinig about soul winning. Sayang lang po na ilang beses mo nang pinapakinggan na dapat mag-abot ka ng kaluluwa. Pero ang tanong, ina-adapt mo ba? O baka pinapatagos mo lang sa kabilang tenga? Pag once in-adapt mo yan, gagawin mo talaga yan. Bakit? Once in-adapt mo yung passion for soul, dapat ginagawa na yan. Ano po? As we close, may God help us to adapt soul winning as the theme of our church activity. Alam mo yung church na ito is a blessing. Dito mo makikita na ang church ay ang activity lagi, soul winning, discipleship. Soul winning, discipleship. Okay? You know that you are a Christian, then be a soul winner. Kung alam mong totoong Kristiyano ka, nakilala mo ang Panginoon, then you be a soul winner. Ano po? Know your responsibility. You're ambassador and you're responsible for the lost. Share your salvation experience. Ibahagi mo kung paano ka naligtas. Follow Christ as an example of soul winning. Sundin mo si Kristo. Yun yung pattern natin. Yun yung pattern natin kung bakit natin ginagawa ang soul winning. Dahil hindi ito ginawa-gawa lang natin, hindi ito kwento-kwento lang. Meron tayong pattern na sinusundan kung bakit laging naririnig natin yung soul winning. Kasi merong pattern. Patungkol po sa pag-abot po ng kaluluwa. Kaya mga kapatid, kahit sa title lang maalala nyo, every Christian should be a soul winner. Kasama ka doon. Christian ka, di ba? Kasama ka doon. Okay? So, manalangin tayo. At ako'y tapos na. Let's pray. Lord God and Heavenly Father, Panginoon, salamat po sa mensahe. Ikaw po mag-bless sa aming pong pangangaral. Naway tulungan niyo po kami na may-apply dito sa aming buhay, ma-adapt namin itong mensahe na every Christian should be a soul winner. Tulungan niyo po kami, Panginoon, na lagi niyo kaming gagamitin bilang iyong
instrumento na mag-abot po ng kaluluwa. Salamat po muli. Ito po ang dalangin sa Panginoon ni Jesus. Amen. Manatili po tayong nakayuko, pikit ang mata. Magkaroon po ng short invitation habang tumutugtog ang piano. Ay, magkaroon tayong short invitation. Mga kapatid, it's not an accident that every Christian should be a soul winner. Bakit? Dahil yun ang nakita ng Panginoon na kakulangan na meron ka ngayon. Dahil hindi mo na ginagawa ang soul winning. Kaya every Christian should be a soul winner. Bakit? Dahil nakalimutan mo na yung responsibility mo as a Christian. Nakalimutan mo na responsible ka sa mga laws. Nakalimutan mo na dati ambassador ka man ni Kristo. Bakit ngayon anong nangyayari? Dahil ba sa kawalan ng pansin ang ginagawa mo? Gawin mo ito para sa Panginoon. Every Christian should be a soul winner. Lahat na nandito sa loob ng simbahang ito dapat maging soul winner. Dapat alam mo ang responsibility mo. You are ambassador for Christ. You are responsible for the lost. Huwag mong hayaan ang mga lost na mamamatay papuntang impyerno. Parang sabi ng Panginoon, hindi po mahirap mag-soul winning. Share your salvation experience. Dahil ang Panginoon nag-set din ng example para i-adapt mo ito. Kaya ang gusto ng Panginoon sa gabing ito, i-adapt mo ang soul winning. Ngayon, kung nandiyan ka sa upuan mo, narinig mo itong mensahe, mag-response ka sa Kanya. Sabihin mo, Lord, gusto kong gawin itong soul winning na. Gusto kong bumalik sa soul winning. Gusto kong bumalik sa pag-abot ng kaluluwa. Na magkaroon ako ng passion sa buhay ko, yung soul winning. Iyan po ang gusto ng Panginoon sa buhay mo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat po. Alam po namin, Panginoon, na ito pong nilayunin mo sa amin bawat Kristiyano ay makita niyo po kaming nag-aabot ng kaluluwa. Ay makita mo kami, Panginoon, na pinapatuloy namin ang iyong layunin nung ikay naparito sa mundong ito upang hanapin at iligtas sa mga kaluluwa. Gamitin niyo po, Panginoon, ang bawat Kristiyano na nandito na maging instrumento sa pag-abot po ng kaluluwa. Panginoon, bigyan niyo po sila ng compassion sa kanilang puso na hindi ito mawala. Na ito'y patuloy na maging mainit, umalab sa kanilang puso ang pag-abot po ng kaluluwa. Lord, salamat po sa mensahe. Patuloy na gamitin niyo po kami, Panginoon, sa pamdalangin sa Panginoon Jesus. Amen.